Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Jay Ilacas, shout out kay Leo Mer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ay, puputulan ko ang ulo ko at gagawin kong stool para mauupuan mo. Nagmamadali rin ang kapitan, at bigla siyang walang choice. Lahat ng nasa sikat na tindahan ay isang matandang empleyado na nandito na kung ilang taon na ang nakakaalam, walang duda sa katapatan ng mga taong ito. Kung hahayaan mong pagtaksilan ka ng mga taong ito, at gawin ito sa isang sikat na tindahan, hindi ba kalokohan lang iyon? Hindi siya maniniwala kahit hanggang kamatayan. Bagamat hindi lahat ay kwalipikadong magsilbi bilang dumi ng Han Sanchen, ngunit gaya ng sinabi namin, medyo interesado ako sa iyo. So, I will give you an exception. If those people are not persuaded about my troops, then I will take your stool. Paano kung nagyayabang ka? Tingnan ko, sumuko ka na lang sa akin pagdating ng panahon, ang kapitan ay gumanti ng masama. Napakaprangka ni Han Sanchen, ngumiti at tumango, okay, walang problema. Pagkarinig ng diretsong sagot ni Han Sanchen, biglang nagbago ang kapitan mula sa pagiging confident kanina tungo sa medyo nanlumo at nagdududa sa sarili. Dahil masyadong confident ang mukha ni Han Sanchen, kaya't kinailangan niyang magtaka kung may mali ba talaga sa ilang link. Ngunit ang pag-aalinlangan na ito ay talagang hindi na kailangang magtagal bago niya ito agad na binitawan. Siya ay mula sa isang sikat na tindahan, at alam niya ang mga patakaran at mga tao ng sikat na tindahan, kaya ang pagtataksil ay imposible lamang. Ulat, darating ang mga reinforcement. Halos sabay-sabay din ang mga nasasakupan ko sa oras. Pagkarinig nito, halatang nasa sabik ang kapitan, sige, sabihin sa kanila na narito si Han Sanchen, at ang kapitan ay nangangailangan ng kanilang suporta. Nang dumating ang malaking tropa, nabunyag ang lahat ng katotohanan. Hindi lamang siya nagkaroon ng sapat na kumpiyansa na sumama sa kanyang sariling mga tao, ngunit ang pinakamahalaga, ang taya sa pagitan nila ni Han Sanchen ay malapit ng ipahayag. Sa pamamagitan ng pagkatapos, hey, ang lahat ay ganap na naiiba. Magiging blockbuster siya, mula sa isang hindi kilalang pinuno ng squad hanggang sa isa sa mga pinakasikat na figure, aakyat din siya sa tuktok at kukumplito sa pangarap na promosyon na hindi pa natatapos ng maraming tao. Oo, agad na umatras ang nasasakupan. Hindi nagmamadali si Han Sanchen. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon sa larangan ng digmaan, maaari niyang kumpirmahin na ang Su Yingxia ay ligtas sa ngayon. Kung hindi, ang mga sundalong ito ay hindi magtitipon dito ng maramihan, at hindi magkakaroon ng napakaraming bangkay sa lupa. Gayunpaman, umiiral pa rin ang mga pag-ataking ito, kaya tumingin si Han Sanchen sa kapitan at sinabing, dahil tayo ay tumataya, maaari ka bang huminto saglit tungkol sa iyong pagkubkob sa aking asawa? Ang kapitan ay nag-alinlangan sandali, sa takot na si Han Sanchen ay may sabuatan. Tsaka para kay kapitan, kung talagang maliit na bagay ang gustong gawin ni Han Sanwan, malaking kawalan ang mararanasan niya. Gayunpaman, kung hindi ka sumasang-ayon sa pangako ni Han Sanchen, hindi lamang ikaw ay magiging masyadong kasuklam-suklam sa paggawa nito, ngunit ang pangunahing punto ay na kung si Han Sanchen ay nagalit sa iyo, ano ang dapat mong gawin kung hindi ka umamin sa iyong taya? Gayun din, kahit na may mga reinforcements na nagmumula sa aking tabi, kung si Han Sanchen ay nagalit sa kanya at nagpumilit na patayin siya, kung gayon ang mga reinforcement na ito ay maaaring walang epekto. Kung husgahan ang lakas ng lalaking ito, kahit na may 10,000 tao dito, walang paraan na mapipigilan nila siya sa pagpatay sa isang ordinaryong ako. Sa makatuwid, pagkatapos ng maraming pag-iisip, para sa kapakanan ng kanyang sariling kaligtasan sa buhay at sa kanyang magandang kinabukasan, ang
Kanyang huling pagpipilian ay sumang-ayon sa Han Sanchen. Pagkatapos maipasa ang utos, agad na sususpindihin ng lahat ang pag-atake, walang sino man ang pinapayagang kumilos ng padalos-dalos bago matanggap ang pinakabagong utos. Oo, nang marinig ito, nagmamadaling nagpasa ng utos ang kanyang mga nasasakupan. Mabilis na naisakatuparan ang utos, total wala masyadong tao dito, at hindi naman masyadong malayo ang distansya sa pagitan ng mga lagusan. Si Su Yingxia, na naghahanda na sa pag-charge para sa huling pagsabog, ay mabilis na naramdaman ang orihinal na mabangis na pag-atake ng kaaway. Pero bigla siyang napatigil ng tuluyan, na medyo natulala, iniisip kung ano ang nangyayari sa labas. Bagamat hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay, pinigilan niya ang kanyang kapalaran sa oras. Walang paraan, biglang nabawasan ang opens iba ng kalaban, at ang malaking bilang ng mga tao ay mabilis na umatras. Now she wants to blow up her nascent soul, but I'm afraid she has to stop, kasi mas lumiit yung damage na dulot mo. Anong ginagawa mo? Si Ivory ay ganap na nalito, dahil ito ay hindi karaniwan sa larangan ng digmaan, walang biglang susuko sa kalamangan na mayroon sila at pipiliing umatras. Para sa kalaban, ngayon ay itinulak na nila ang kanilang mga sarili sa puntong gusto na nilang sirain ang kanilang namumuong kaluluwa, na pinipilit lang ang kanilang sarili hanggang sa wakas. Ngayon lang ang finishing touch. Pero in the end, umatras ang kalaban ng walang recruitment na nakakalito lang. Kahit ang napakatalino na si Ivory ay mukhang nataranta. Anong ginagawa mo ito ay? Labis na nanlumo si Ivory, bagamat naguguluhan siya, pinigilan pa rin niya ang lahat ng nasa puso niya at matiyagang naghintay sa galaw ng kabilang partido. Anyway, napag-isipan na niya ito, at hindi niya hahayaan ang kanyang pagbabantay. Sa sandaling bumalik ang kalaban, agad niyang sisirain muli ang kanyang namumuong kaluluwa. Sa oras na ito, maraming tao sa panig ng kapitan ang umatras na, pagkakita kay Han Sanchen na nakatayo roon, ang grupo ng mga tao ay natakot, hindi nila naisip na bigla silang hiniling ng kapitan na umatras dahil inatake sila ni Han, 3,000 tao ang nakapalibot sa kanya. Han Sanchen, nagawa ko na ang ipinangako ko sa iyo. Sana ang isang big shot na tulad mo ay isang taong may integridad din. Pagdating ng panahon, talo ka, pero kailangan mong gawin ang napagkasundoan natin. Ngumiti si Han Sanchen at sinabi, huwag kang mag-alala, ako, Han Sanchen, tuparin mo ang aking salita. Ginagawa ko ito para sa malalaking tao, at hindi ako nag-abala na manlinlang para sa isang maliit na taong tulad mo. In other words, with your qualifications, you are not worthy enough para magsinungaling ako sa'yo. Ang mga salitang ito ay medyo nakakasakit sa pagpapahalaga sa sarili ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam, tutal, para sa kapitan, gusto niyang tuparin ni Han Sanchen ang kanyang pangako. Kapitan, dumating na ang mga reinforcement. Nang matapos siyang magsalita, lumingon sa likod ang kapitan at agad na nakitang nakatayo na sa pawid na bahay na ito ang malaking bilang ng mga elite mula sa mga sikat na tindahan. Siyempre, kilala ng kapitan ang mga taong ito, at marami sa kanila ay pamilyar sa kanila, marami sa kanila ay mga kasamahan mula sa Martial Arts Academy. Pagkakita sa mga taong ito, ang kapitan ay ngumiti ng mahina, lahat, sa wakas ay narito na kayo. Medyo nataranta ang mga elite na nagrebelde. Magsasalita pa sana sila nang makita nilang Commandant si Han Sanchen sa kanila, pagkatapos ay tumingin siya sa kapitan at agad na naunawaan ang pangkalahatang proseso. Kaya, ngumiti ng mahina ang mga leading man, tumingin kay Captain, at sinabing, oo, nandito na kami sa wakas, Captain, pinaghirapan mo talaga. Ang kapitan ay pinuri at nakaramdam ng labis na kasiyahan, kahit na siya ay isang kapitan ngayon, sa Martial Arts Academy, mababa ang kanyang cultivation at hindi siya makapagsalita, hindi niya karaniwang mapangalagaan ang mga taong ito na may mataas na paglilinang. Sa makatuwid, maraming beses na ang mga taong ito na may mataas na nilinang ay hindi minamaliit, pero ngayon, hindi lang mababa ang tingin sa kanila ng kabilang partido, kundi napakaganda din ang ugali nila, paanong hindi ito makakapagpasaya sa kanya. There's no mention of hard work, we all work for famous stores, as we should, ngumiti ng mahina ang kapitan. Isang grupo ng mga elite ang hindi gaanong sinabi, nahulaan lang nila kung ano ang maaaring maging pangkalahatang sitwasyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na alam nila kung ano ito partikular,
Sa makatuwid, ito ay hindi maginhawa upang makipag-usap ng masyadong maraming, pabayaan mag-isa magkaroon ng anumang bagay na may kinalaman sa kapitan, malalim na komunikasyon. Tumanggo lang sila at ngumiti. Proud na proud ang kapitan at nagpatuloy, nga pala, everyone, let me tell you something very funny, are you interested to hearing it? A group of elites, you look at me, I look at you, although I am very curious kung anong klaseng gamot ang ibinebenta ng guy na ito sa lump, pero dahil binigyan na ng tingin ni Han Sanchen ang mga mata niya, kailangan pa rin nilang kumanta sa dulang ito, bumaba ka. Captain, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tama, magkakapatid tayong lahat, kung meron man partikular na masaya, i-share mo lang at magiging masaya tayo. Nang makitang sumang-ayon ang lahat, nasiyahan din ang kapitan at nagpasya na huwag gumawa ng anumang dahilan, ngayon lang, ipinagyayabang sa akin nitong Han Sanchen na lahat kayo ay nagrebelde sa sikat na tindahan at ngayon ay kanyang mga tao, sabi mo, hindi ba ito nakakatawa? Nang marinig ito ng mga alagad at makita ang mga nakakatawang tingin ng kapitan at ng iba pa, talagang gusto nilang tumawa, gayunpaman, alam na nila na dahil tiningnan siya ni Han Sanchen, ibig sabihin ay binalak ni Han Sanchen na magpatuloy sa paglalaro. Kaya naman, pinipigilan lang nila ang kanilang pagtawa at magpanggap na walang nangyari. Gayunpaman, gaano man sila magpanggap, ang isang grupo ng mga tao ay halatang hindi natural. Haha, medyo nakakatawa talaga. Oo, ano ang masasabi nitong grupo ng mga tao? Unang-una, hindi talaga pantay ang husay nila sa pag-arte. Pangalawa, nandito na si Master at wala silang lakas ng loob na magsabi ng kalokohan. Pag may nasabi silang mali, hindi matutuwa si Master. Kung hindi tama ang sinabi nila, magagalit si Master Zungeng. Sa makatuwid, maaari lamang silang magbigay ng walang malasakit na sagot. Gayunpaman, nang ang impormasyong ito ay nakarating sa kapitan, ito ay naiiba. Para sa kanya, ang pinakakinabahalan niya ay ang grupong ito ng mga tao ay talagang naging defectors sa Han Sanchen gaya ng sinabi ni Han Sanchen, ang mga tao doon. Pero iba na ngayon, ang mga taong ito ay sumasagot sa kanilang mga sarili, na nangangahulugan na tiyak na hindi sila maaaring maging mga tao ng Han Sanchen. Kung hindi, paano nila sasagutin ang kanilang mga sarili? Sa makatuwid, ang kasalukuyang kapitan ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Nakakatuwa naman diba? I think nakakatawa din. Hey, I really didn't expect that a big man like Han Sanchen could brag, but it doesn't matter. I understand, I completely understand. Basta handa kang umamin ng pagkatalo, ayos lang. Sa puntong ito, tumingin ang kapitan kay Han Sanchen at sinabing, Han Sanchen, nahayag na ang katotohanan, ang ating mga tao ay palaging ating mga tao, huwag ka nang magdahilan pa, natalo ka na sa amin. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na maging mas kaalaman. Ayon sa pastahan na ginawa mo at ako, sumuko ng masunurin. Ngumiti si Han Sanchen ng masama, bakit sa tingin mo ako natalo? Hindi ba obvious? Sinagot nila ako lahat, biro lang, tapos pag sinagot nila ako, ibig sabihin mga tao ko sila. Sa puntong ito, bigla siyang tumingin sa mga tao sa gilid, at pagkatapos ay sinabi, sabihin mo sa akin, hindi ba? Nakangiting tugon ng mga alagad, na ikanalito ng kapitan. Anong nangyayari? Ito ay ang lahat ng aming sariling mga tao, kaya bakit sila nakikipag-ugnayan sa Han Sanchen? Kamangmangan, bobo na ang grupong ito kapag naging sundalo, ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring maging kapitan ay dahil hindi nila matukoy ang sitwasyon, this doesn't count, this doesn't count. Kung ito ay maaaring gawin ng basta-basta, kung gayon ang lahat ng pusa at aso na maaaring kulitin sa mundo ay magiging iyo. Ngumiti si Han Sanchen at tumango, may katuturan ang sinabi mo, kaya gusto kong itanong kung paano ito kalkulahin. Hinawakan ng kapitan ang kanyang baba at saglit na walang magandang ideya. How about this? We say, they do it, that's all. Ang mga sa iyo lang ang susunod sa utos mo, ano sa tingin mo? Napaisip ang kapitan at sa wakas ay tumango siya ng bahagya, may saysay, okay, pagkatapos ay maglaro tayo ng ganito. Kung ano ang sinasabi natin at kung ano ang kanilang ginagawa ay dapat sundin ng isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, tayo ay sarili nating mga tao, kaya kailangan pa rin natin silang igalang,
Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ang kapitan sa mga disipulo at sinabing, "Nga pala, hindi ko pa kayo tinatanong kung sang-ayon kayo sa gameplay na ito." Bagaman ang kapitan ay ang kapitan, ang mga taong namamahala ay hindi ang mga taong ito, sa makatuwid. Upang makuha ang mga taong ito na makipagtulungan sa kanya, kailangan pa rin niyang bigyan sila ng mukha kung kinakailangan. Ang isang grupo ng mga disipulo ay talagang hindi nangangailangan ng anumang mukha mula sa kapitan. Anyway, para makipagtulungan kay Han Sanchen, wala silang sasabihin. Pagkakita sa mga salita ng kapitan, maraming tao rin ang nagmamadaling nagsabi, "Okay, okay. Talagang makikipagtulungan kami ng husto." Tuwang-tuwa ang kapitan nang marinig niya ito, hanggat ang lahat ay walang opinyon sa bagay na ito, kung gayon ang usaping ito ay magiging madaling hawakan. Sa pag-iisip nito, tumingin siya kay Han Sanchen, "Paano kung maging magalang ka sa kanila? Kahit papaano ay mabibigyan kanila ng kaunting mukha at makipagtulungan sa iyo ng isang beses o dalawang beses upang maiwasan ka na mawala sa sobrang pangit." Ha 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 ha. Pagngiti niya ay tumawa din ng malakas ang mga sundalong nasa ilalim niya. Walang pakialam si Han Sanchen, ngumiti lang siya ng bahagya, "Hindi naman kailangang magulo, simulan na lang Yun natin." na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!